Newton. Sa marami talagang i-explore. May dali doon. Nakalapit na pala. Yung may nagsusunog tapos amoy ang probinsya. Yan. Pero probinsya pa rin naman to. Usually, probinsya tapos makikita mo mga ganito. Furnace. Ang laki din tulong nung naglalakad ka. Kasi yung ang dami-dami mong iniisip, mga bagay-bagay sa sarili mo, sa buhay. Pero, minsan naglalakad ka, minsan parang wala na lang sa'yo. Parang nabubura lahat. Parang nagiging clear yung mind mo, nakakapag-isip ka ng maayos. Kahit wala ka namang isip, wala ka namang utak. Charat! Wala lang. Usually, ganito lang naman ang life. Buhay mag-isa. Yun. Tahimik na. See you. Pabalik na ako. Then, after ko naman ako naglakad, sunod ko naman yung mga aso. Actually, ako kasi yung tao. Alam mo yung tao, hindi naman ako palalabas. Hindi ako. Wow, may pag ganun na kanta. Hindi talaga ako palalabas ng bahay. Hindi ako. Usually, bahay lang talaga ako. Bahay, trabaho. Kung lumabas man ako, occasionally lang talaga kasi mapagtripan mo lang, ganun. Hindi natugtugan. Ako na lang sana. Ayun. Wala naman. Walang talaga. Ganito lang ang life ko. Ganyan. Kaya, minsan nakakais din ng pain. Ay, ng pain? Pain? May sakit? Ouch! Hindi. Nang isipin kapag lalakad ka, tapos ganito, kausapin mo yung sarili mo. Ganun. Diba? Nakakawala ng yung isipin yun. Minsan bigla na lang papasok sa isip mo, baliw ka na kasi kinakausap mo yung sarili mo. Charot. Hindi naman. Pag-chat itong baklang-bakla. Diba? Lapit na ako sa katotohanan. Okay. Na ako. Yan. Inabot na ako ng gabi. Siyempre, anong oras na ako nagising? 4. Uy, Christmas pa. So, now, it's their turn naman. Turn down. Napakagaling mo talagang to. Uy. Ang galing mo talaga. So, ayun guys. Katatapos ko lang na maglakad. Katatapos ko lang din palakarin yung mga aso. So, katapos ko lang i-clear yung mind ko, maging positive this day. So, ayun. So, magre-rest muna ako. Meron pa akong 3 hours to go bago ako mag-start sa trabaho. So, I'm just gonna take a rest for a minute and then samahan nyo ako kahit paano. Something lang naman na, alam niyo yun, na parang paggising mo kasi, kung kang halimbawa paggising mo is you feel yung parang heavy sa pakiramdam mo, you need to release it. Parang kailangan mo siyang i-release, tas ang daming gumugulo sa isipan mo. So, minsan talaga may magagawa ka sa buhay mo nang hindi mo inaakala na kaya mo siyang gawin. Kasi yun nga, lagi kong sinasabi na sa estado ko ngayon at saka sa present ko ngayon, ang buhay ko is talagang nakafocus na lang talaga ako sa bahay, yan, trabaho, bahay. Hindi talaga ako lumalabas na. As in, talagang hindi ako gumagala. Siyempre, is one of the reasons, wala ka naman kasi therapy kapag gagala. Kapal naman mukha mo, gumala ka pa, di ba? Yung ganun, wala ka na nga pera, wala ka na nga makain. Pero, di ba, parang kahit papano, alam mo yung kahit nasa dami-dami ng problema natin sa buhay, mga iniisip, natin kalimutan minsan, no, na parang i-release din yun. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero
once na may nagawa ka, kahit napakasimpleng bagay lang yun, to release lahat ng mga nararamdaman mo. Ay, fairly sa, ang laking ginawa din kahit papaano. Katulad na masabi mo na nakapag-walk ka, nag-walk ka, lakad-lakad ka. Minsan nakakatamad. Shit, nakakatamad talaga. Tsaka mahirap siya kasi syempre pag afternoon, mararamdaman mo yung pain eh. Mararamdaman mo yung pain. Pero at least na-release mo yung nararamdaman mo. Na-release mo yung iniisip mo. 'Di ba? So, that's, ano lang naman yun eh. Cycle lang talaga ng buhay natin yun na may struggle tayo, na may problema tayo, guys. Pero syempre, di ba, huwag natin kalimutan lagi tayo magpipray kay Lord. Have faith. Alam mo yung, wow, ang hirap, ang daling sabihin, pero ang hirap talagang gawin. Hindi talaga natin maiwasan minsan na mag-overthink. Pero, yeah, go with the flow. I-release natin lahat ng negative para maging positive itong araw na to. At totoo siguro talaga yun, pag nagiging positive ka talaga everyday, huwag mong hayaan minsan na papasukin yung negative na, which is hindi natin minsan masisisi kasi talaga normally, tayo, tao lang tayo, parang hindi natin maiwasan na maging negative minsan. So, yeah, kapag nafe-feel natin negative tayo na itong araw na to, umisip tayo ng bagay na pwede natin mapag-releasean siya para maging clear ang mind natin to make this day positive, para magdire-diretso yung pasok ng positivity. And yun nga, pray kay Lord, pray tayo kay Lord na i-guide ka niya, i-guide tayo sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Yun, hindi tayong kapatawaran sa mga dapat natin ipagpatawad, diba? Yun lang naman ang life lesson dito. Tsaka, yun, kung gusto niya lang naman ako samahan sa buhay, single form mom. Charot. Yun nga, ganun lang. Wala naman exciting part yun sa buhay ko. Tinatry ko lang naman. Mali mo naman. So, ayun, hindi ko na kayo nasama kanina sa akin paglilinis kasi may nangyari kanina. Ganap. May nakita akong bagong pet. May nakita akong bago. Actually, nung lumipat ako dito sa apartment na to, yung may-ari ng apartment na to, meron siyang alagang pusa. And then, namatay siya. And then, pero before kasi, meron talaga ako mga alagang pusa kasama ng mga alagang aso. So, ngayon, sabi ko, gusto ko ng pusa. Gusto ko lang ng pusa para meron bang another additional sa family, yung ganun. Which is, alam naman natin, mahirap mag-alaga talaga ngayon, magdagdag. Kasi, syempre, ang hirap nga naman talaga ng buhay ngayon. Tsaka, hindi na rin ganun kadali. Kasi, talagang pagkakagastos mo talaga. Pero, kasi, since, alam mo yung, naglalakad ka lang kasi naglalakad ako sa labas. Pero, kanina ko pa siya naririnig. Somewhere, medyo malayo-layo, naririnig ko na may umiiyak na. Tapos, eto nga, nandito ako sa bahay, so naglilinis ako, nagre-rest ako. Sabi ko, habang tumatagal, palapit yung iyak. So, lumabas ako. Paglabas ko, so, ayun, eto, papakita ko yung clip kung paano ko siya nakuha. Elise. Hello. Hello. Wait lang, ha. So, ayun. So, parang feeling ko, nung nakita ko siya, kinuha ko na siya kasi parang, di ko alam kung may may-ari ba sa kanya o wala. Kasi, nasa malayo na siya nasa may mga halaman na siya. So, kinuha ko siya. Pero, tinry ko pumunta pa rin dun sa mga bahay-bahay dun, which is sa may mga pusa dun. Kung meron talagang mga alaga silang mga kuting doon, ganyan. Yung isang kapitbahay namin, sabi niya, nakawala yung pusa mo, ganyan. Sabi ko, hindi kasi sa akin to, hindi ko nga alam kung kanino to, sabi ko ganun. So, kaya tinitignan ko kung kanino tong pusa, baka mamaya merong nanay to, ganyan. Parang wala naman, tsaka nag-iisa lang kasi siya. Tsaka kung meron siyang nanay talaga at may bahay talaga yung kuting na yun, hindi naman siya kanina pa mag-iiniyak ng ganun, which is, ewan ko lang, pero tatry ko bukas, itanong din uli. Kasi masyado ng gabi, so itatanong ko na lang ulit. Ayun. Yan siya. Yan sila.
So far so well, hindi naman ano yung mga aso ko kasi sa pusa. Lalo na to si Bruno. Kasi ito si Bruno, lumaki siya talaga na may mga pusa talaga before. Ayan. Unlike si Pipito, masyado pa siyang curious kasi bago lang din siya dito sa family. So, ayun.